kahit mataas pa rin si Sara at saka mga Duterte, medyo damaged goods sila. Lalo na pag sinimulan na ni Ombudsman Boyeng Remulla yung pagbubukas ng mga sali at saka bank accounts, etc. At tatanggapin niya yung mga dating kaso ng corruption ng previous government na hindi nag-prosper, katulad ng Parmali. Diba? So lalabas na yan. So kahit pa paano, madadamage sila. Ikalawa ay yung BBM camp, wala akong nakikitang kandidato on the horizon for 2028. So, most probably, ay isang kandidato lang ang lalaban o one-on-one sa 2028. At for now, on the horizon, ang merong possible na candidate, more than one, ay yung mga Pinklawan. Okay. They have to get their act together. So we might, what you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. That's a distinct possibility. Okay. That's a distinct. Dahil nga, on the horizon. Ironic, it might seem ironic that very ironic, this pink and yellow, tawagin natin EDSA establishment. Ang tawag dyan ni Cardinal David, yung presidente ng CBCP, ang Catholic Church, ay biro ng kapalaran. Biro ng dahil parang binibiro ka na biglang yung Marcos na mortal na kaaway mo ay iba yung position sa human rights, iba yung position sa West Philippine Sea, no? Marami mga posisyon na hindi mo inasahan. Tapos ngayon, susuportahan yung pink? In fact, ito yung never again crowd na nagalit kay Duterte dahil nilibing yung tatay doon sa libingan ng bayani. So these are the never again crowd who might find themselves, even now, in this whole protest, who are finding themselves more allied with the administration. Kaya nga, kanina lang. Biro ng kapalaran. Kanina lang, sinabi yan ni Cardinal Ambo, sariwang-sariwa, ang biro ng kapalaran. No? The joke of fate. Na hindi mo inaasahan yan.